Jasmine, nagkautang si Vivian sa pagsusugal. At ang mga butangero ng kasino, ay hiniling ng pamilya Cruz na ipadala ang kanilang panganay na anak na babae para magbayad. Ampon si Vivian. Kung malalaman ang totoo niyang pagkatao, wawakasan ang mga Cruz. Kaya, Jasmine, ikaw ang hahalili kay Vivian. Jasmine, palagi kang naging masunurin. Pumunta ka na lang sa Mayana para sa kanya. At kapag nakalikom na ako ng pera, nangangako ako na bibilhin ko ang iyong kalayaan. Pagkatapos ay maaari na tayong magpakasal, tama ba? Aking kapatid, ano naman kung ikaw ang tunay na tagapagmana ng mga Cruz? Sa puso ni nanay at tatay, ako lang ang anak na babae na mahalaga. Kaya maging mabait kang bata at pumunta sa Mayana para sa akin. Pagkatapos mong mamatay. Hindi. Pagkatapos mong mawala, lahat ng pag-aari ng mga Cruz ay magiging ganap at nararapat. Lahat ay akin. Nasaan ang panganay na anak na babae ng pamilya Cruz? Narito. Iyon siya. Siya ang may utang sa inyo. Bilisan mo. Hatakin mo siya palayo. Kunin mo siya. Tatlong mahabang taon, sa mga kasino sa Mayana na walang araw, natuto akong mag-deal ng baraha. Ngumiti kapag inutusan, bamasa ng bawat mukha. Natuto pa ako kung paano, sa hapag na iyon, basahin ang isip ng mga tao, manipulahin ang resulta. Binibining Cruz. Tatlong taon ng impyerno. Araw-araw ay nakatatak sa akin, ang mapait na lasa ng puot. Ngayon, ako'y nagbalik. Vivian, ang mga Cruz, ang kinuha ninyo sa akin. Babawiin ko, kasama ang tubo, upang magbayaran. Ang larong ito. Ngayon, ako ang gumagawa ng mga patakaran. Humiling ka, sisiguraduhin ni nanay at tatay na magkatotoo yan. Maligayang kaarawan. Mula ngayon, sayo na ang pamilya Cruz. Ang bill lang ito ay regalo ni tatay. At ito, ay mga alahas na ipinagawa ni nanay para sa'yo sa ibang bansa. Gusto mo ba? Salamat tatay. Salamat nanay. Ang saya ng party. Jasmine, ano nang ginagawa mo? Dito. Mukhang tama ang dating ko. Isang nakakainit ng pusong salo-salo ng pamilya. Jasmine, kakauwi mo lang. Nagpapanggap ka na agad. Sino ba ang gusto mong impresyunin? Wala kang modo. Anong tuntunin? Bahay ko to. Itago mo yung mga tuntunin mong walang kwenta. Para doon sa ampon na anak mong yan. Jasmine, nagkakamali ka. Hindi lang alam si nanay at tatay. Nauwi ka ngayon. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Jasmine, kaarawan ni Vivian ngayon. Wala akong oras para sa drama mo. Mas mabuti pang bumalik ka na ngayon din sa kwarto mo. Huwag mong gawing komplikado ito. E di huwag. Jasmine, kung ayaw mo sa akin mo ibuhos. Huwag mo lang sisihin si nanay at tatay. Sige. Nakabalik ako mula sa bingit ng kamatayan. Tungkol naman sa ating usapan, paiyakan natin yan ng dahan-dahan. Hoy, Vivian, okay ka lang? Tumayo ka. Nanay, okay lang ako. kasalanan ko lahat ito. Huwag mong sisihin si Jasmine. Habang nandito ako, walang may lakas ng loob na makagalaw sa'yo. Kahit pa ang sarili mong anak na babae. Jasmine, sa ngayon din, humingi ka ng tawad kay Vivian. Bakit ako? Dahil ang yabang-yabang mo, kakabalik mo lang, nagwawala ka na. Hindi pa patay ang tatay at nanay mo. Hindi mo pwedeng kontrolin ang pamilyang ito. Mali ka. Ang ginawa ko, ay tinuruan ko siya kung paano gumagana ang mga bagay dito. Isang ampon na anak na babae, na hindi alam ang kanyang lugar. Walang respeto sa mga nakatatanda, magdadala lang ng kahihiyan sa pamilya Cruz. Iyon ang magiging katawa-tawa.
Hindi ampunan si Vivian. Hindi ampunan. Isang alipin lang. Ang sarap mong purutin. Anong ginagawa mo? Nanay mo ako. Mula nang ako'y bumalik, wala na akong ina. Hayaan ninyong linawin ko sa inyong lahat, magpakabuti kayo. Lalo na siya. Hindi ako mag-aatubiling gawing mawala ng tuluyan ng ilang tao. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka naniniwala sa akin? Sige, subukan mo. Tingnan mo kung ano pa ang natutunan ko sa Mayana, bukod sa pag-survive lang. Ano pa? Ngayon, karapat dapat ba akong maging panganay na anak ng pamilya Cruz? Karapat dapat ka. Nanay, Vivian. Makinig ka sa akin. Mula ngayon, si Jasmine ang tunay na panganay na anak ng pamilyang ito. Mula ngayon, igagalang mo siya. Kapag nakita mo siya, tatawagin mo siyang Binibining Cruz. Naririnig mo ba ako? pero, Tama na, ang away-away ng pamilyang ito ay nakakahiya. Vivian, kakabalik lang ni Jasmine. Baka kailangan niya ng oras para makapag-adjust. Kailangan mong maging mas mapagpasensya at mas mapagbigay sa kanya. Ayaw nating sabihin ng mga ibang tao na ang pamilya Cruz ay mabagsik sa sarili nitong anak. opo. Naiintindihan ko, Ama. Naiintindihan ko, ako ang may kasalanan. Jasmine, kahit anong gusto mo, gagawin ko para mabayaran kita. Lahat ng meron ka ngayon ay akin na ngayon. Hindi. Hayaan mong baguhin ko ang sinabi ko. Ibalik mo lahat sa akin. Vivian Cruz. Ang mga hahan sa Mayana, ang nagturo sa akin ng unang aral, na gawing mawalan ng lahat, ang mga lumalabag sa patakaran. Sumisikat na ang araw. Mukhang ang langit mismo, ang nagpapakita sa akin ng daan. Ang pamilya Cruz. Vivian Cruz. Huwag kang mag-alala. Nagsisimula pa lang ang palabas. Ang pinakamakapangyarihang lalaki sa rehiyong ito. Ian Santiago. Sa tulong mo, papanawin ko ang pamilya Cruz. Ang isang lalaking tulad ni Ian Santiago. Sanay na sa takot at pagsunod. Kung gusto mong makuha ang atensyon niya, kailangan mong tumigil sa pagpapanggap na biktima. Tabi. Ginoong Santiago, ang init ng kamay mo ngayong gabi. Pwede mo ba akong turuan? Umalis ka na. Sinabi ko na, wala nang ibang manlalaro. Wala nang ibang taya. Ngayon na. Eddie. Magkasundo tayo. Panalo na sigurado. Ang mukha mo. Delikadong gwapo. Ano yun? Ginoong Santiago. Jasmine Cruz. 22. Sa pinakamaliit na kasino sa hilagang hangganan ng Mayana, naghahalo na ako ng baraha. Sa pinakamalaking kasino, natalo ko na ang kasino. Ipon. Kaunti lang. Pero wala akong magulang. At wala ring ibang nakakapitan. Ginoong Santiago. Paano kung tayo na lang ang magpakasal? Sina Ginoo at Ginang Cruz. Nabalitaan kong bumalik si Jasmine. Nasaan siya? Julian, parang ibang tao na si Jasmine. Naging ibang tao na talaga siya. Kahit sina nanay at tatay, ay hindi na siya makilala. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang sinabi mo? Nagwala si Jasmine sa lihim na kasino, at nagawa niyang magalit si Ian. Nababaliw na ba siya? Tatay, si Ian ay isang malamig na mamamatay tao. Kung nilabanan niya ito, patay siya. Sino ang nakakaalam? Baka isama niya tayo sa kapahamakan. Aalis na ako ngayon, para sunduin si Jasmine. Julian, sabay tayong pumunta. Ang kapalaran ng ating pamilya ay hindi maaaring iwan sa kanyang mga kalokohan. Ano ang nagpapalagay sa'yo? Na gusto kitang pakasalan? Magaling ako sa baraha. Marunong ako sa pandaraya. Malusog ako. At matatag ang isip. Tama para sa isang mapanganib na pamumuhunan. Kilala mo ako? Siyempre. Guro ng kalaliman. Ang hindi koronadong hari ng mundo ng pagsusugal.
Pagdating sa talino, pamamaraan, at kontrol, wala kang katulad. 20 ka. Ako ay 28. Magaling ako sa baraha. Marunong ako sa pandaraya. Malusog ako. At kasalukuyang walang asawa. Laktawan natin ang seremonya ng kasal. Hindi habol ang yaman ng pamilya. Tumaya tayo sa isang kasal. Kung mananalo ako, pareho tayong panalo. Kung matatalo ako ay sa iyo na. Gawin mo ang gusto mo. Nagmamadali ba tayo? Malaking taya yan. Oo. Ang isang magandang pagsusugal ay parang isang mabuting lalaki. Kapag nakakita ka ng isa, tumaya ka agad. Kung mag-aatubili ka, makakaligtaan mo ang iyong pagkakataon. Masyado bang biglaan ito para sa iyo? Ayos lang. Ang mga sugarol ay naniniwala sa pagsang-ayon ng dalawang panig. Ginoong Santiago, masyado bang mataas ang pusta para sa iyo? Takot kang tumaya. Ginoong Santiago, nasa linya ang matanda. Ginoong Santiago, asikasuhin mo muna ang iyong pamilya. Maghihintay ako dito mismo. Samahan ninyo si Binibining Cruz. Bigyan ninyo siya ng kasiyahan. Jasmine, nasiyahan ka na ba? Jasmine, hindi ito lugar para sa'yo. Sumama ka sa amin, ngayon din. Jasmine, turf ito ni Ginoong Santiago. Kung sasaktan mo siya, ang buong pamilya Cruz ay magdudusa dahil sa iyo. Ang pamilya Cruz, ano ang kinalaman ng buhay o kamatayan mo? Sa akin. Jasmine, paano ka naging ganito kalupit? Ang Jasmine na kilala mo, ay namatay 3 taon na ang nakalilipas, sa hilagang hangganan ng Mayana. Hindi ba ikaw mismo ang nagpadala sa akin doon, na nagpakasal, asawa? Jasmine, huwag mong sisihin si Julian. Ako ang may kasalanan noon. Lahat ay kasalanan ko. Pwede mo akong kamuhian hanggang gusto mo. Pero ngayon, sumama ka muna sa amin, hindi ba? Mga kasama, kasino ito? Hindi palengke para sa awayan. Kung may usapan kayo, bakit hindi ayusin sa pamamagitan ng sugal? May 30 minuto kayo. Kung magpapatuloy kayo nito, kailangan ko kayong paalisin. Jasmine, bago magalit si Ginoong Santiago, maging mabait ka. At sumama ka sa amin ngayon. Ang ingay. Julian, dahil ayaw umalis ni Jasmine, ako na mismo ang sasali, at makikipaglaro sa kanya. Julian, kung ayaw pa rin niyang umalis mamaya, sasali ako, at kukunin lahat ng chips niya. Sa ganoon, kapag naubos na ang pera niya, mapipilitan siyang manatili sa bahay. Mabuti. Sasamahan kita. Ngayon, kailangan nating ibalik si Jasmine. Hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy nito. Jasmine, hindi kita tinapos noon. Pero mamamatay ka ngayon. Jasmine, sa pagiging walang utang na loob mo, mamaya, bibigyan kita ng leksyon. Ginoong Santiago, gustong makipagsugal ng ampon na kapatid ni Binibining Cruz sa kanya. Pipigilan ba natin sila? Hindi na kailangan. Gusto kong makita kung ano ang kaya niya. Jasmine, pwede ka pang umatras ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Hoy, paslit, may mga patakaran sa mesa. Bawal mag-usap habang nasa kamay. Kung hindi ka lalero, umalis ka. Jasmine, maraming paraan para maglaro. Alin ang gusto mong subukan? Texas Hold'em, Baccarat, Sikbo, Free Card Brag. Nakapaglaro na ako ng free card brag sa isang app dati. Yun na lang. Jasmine, laro ay laro. Ngunit ito ay hindi larong bata. Vivian, ilang taon na ang nakalipas. Bakit ka ganyan, hindi makapagpas siya? May pera akong pwedeng mawala. Anong ikinatatakot mo? Siya nga pala, mahal na kapatid. Ang pagsusugal ay hindi lang basta salita. Ang pera. Siyempre meron ako. Vivian, pinapayos ng pamilya Cruz ang kanilang mga utang. Hindi namin kayang maglabas ng ganoong kalaking halaga ngayon. Huwag kang mag-alala. May mga patakaran ang kasino. Kung kulang tayo, pwede tayong manghiram. Ipatawag mo ang boss mo. Gusto kong manghiram ng mga chips. Bigyan mo siya ng 30 milyong piso. Si Ginoong Santiago yan. Bigyan mo siya ng 30 milyong piso. Utos ni Ginoong Santiago, pwede kaming magpautang, pero kailangan mo ng prenda. Baka nahirapan na ang pamilya Cruz. Ngunit marami pa rin kaming ari-arian. Gagawin kong ang buong pamilya Cruz bilang prenda. Sapat na ba ang 20 milyon? Sapat na yan. Sobra-sobra. Jasmine, ngayon ay pwede na tayong magkaroon ng tunay na kasiyahan. Jasmine, mas magaling si Vivian kaysa sayo. Hindi mo siya kalaban. Maging matalino ka. Sumama ka na sa amin ngayon. Ipamahagi mo na ang mga card.
Pagdating sa panganib, ginagawa nitong parang larong bata, ang mga mesa ng sag-alan sa Mayana. Wala yan. Masyado pa kayong mga bag ito. Naaalala ko. Sa 3-card brag, kapag blind ang taya mo, doble ang premyo, tama ba? Jasmine, hindi ito laro. Kung mag-blind ka ngayon, magsisisi ka. Jasmine, bago pa lumala ang sitwasyon, dapat tumigil ka na ngayon. Sumama ka sa amin. Julian, huwag kang magpahinuhod sa kanya. Kung hindi natin lubusang talunin si Jasmine, hindi siya susuko at aalis. Dalhin mo lahat ng pera. Ang laki naman ng pera. 30 milyong piso ito. Vivian, gusto mong mawalan ako ng lahat. Ano? All in ako. Wow! Itong munting bata, isang tunay na baguhan. Unang beses maglaro, hindi lang blind ang taya, all in pa. Hindi ka panipaniwala. Jasmine, bakit hindi mo muna tingnan ang mga baraha mo? Ano ang saysay? Sinabi ko na sa iyo, may swerte ng baguhan ako. Ngunit ikaw, Vivian, tatawag ka ba? O magpo-fold? Julian, ang lakas ng loob ni Jasmine. Nag-check kaya siya. Imposible. Walang nakakakilala kay Jasmine ng higit sa akin. Hindi niya alam kung paano maglaro. Nagboboladas lang siguro siya para hindi mapahiya. Para sigurado, Julian, kailangan kong, sa sandaling ito, palitan mo ng Ace of Spades para sa akin. Para magkaroon ako ng 3 magkakapareho. At siguradong matatalo ko siya. Sige. Napakamura ng trick na ito, at ipinangahas mo pang gamitin. Tingnan natin kung ano ang magagawa nitong hamak na tambalan, na ito. Tatawag ako, Jasmine. All in. Ang tapang mo. Mukhang gusto mo talagang mawalan ako ng lahat. Jasmine, may 3 ace ako. 3 magkakapareho. Jasmine, ilang taon ka nang nagpapalipat-lipat? Hindi mo nauunawaan kung gaano kakomplikado ang mundo ng sugal. Ginulo mo ang laro ni Ginoong Santiago ngayon. Bago pa magalit si Ginoong Santiago, sumama ka na sa amin ngayon. Kung magsasorry ka kay Vivian ngayon, hindi naman ito malaking kahihiyan. Paano kung tumanggi ako? Vivian, ipakita mo sa kanya ang katotohanan at tapusin na ito. Aking kapatid, matigas ang ulo mo hanggang sa huli. Ang perang ito. Salamat sa donasyon. Ginoong Santiago, sa sitwasyong ito, talagang matatalo si Binibining Cruz ngayon. Teka, may mali. Ano ang nagmamadali? Hindi ko pa nga ipinapakita ang mga baraha ko. Vivian, gusto mong tumaya na itong huling baraha ay 7. Espesyal na idinisenyo para durugin ang 3 magkakapareho mo. Ang 2, 3, 5 ay tatalunin ng 3 magkakapareho. Baguhan siya. Paano siya nagkaganon kaswerte? Ang sansa ng 2 tandang bawas 3 tandang bawas 5 at 3 magkakapareho na lumabas sa iisang kamay ay isa sa 100,000. Kung ang huling baraha ay 7, kakainin ko ang buong deck na ito. Jasmine, kung ang huling baraha mo ay 7, dilaan ko ang buong sahig ng kasino hanggang maging malinis. Hindi lang kahanga-hanga ang iyong kasanayan sa baraha, kundi mas nakakabilib ka pa. Paano ito nangyari? 60 milyong dolyar. Ganoon kalaki ang natalo ko. Paano ko haharapin ang pamilya Cruz? Imposible. Ano ang tsansa? Jasmine, mandaya ka. Gumamit ka ng maruming paraan. At pinalitan ang huling baraha ng 1-5. Ganoon ba? Hoy, malaki. Ano ang parusa sa pandaraya dito? Pinuputol nila ang isang kamay. At kung sila ay maling akusahan, Pinuputol nila ang 2 kamay. sige na nga, sige, saliksikin mo ako. Pero kung wala kang mahanap, kukunin ko ang iyong kamay. May kasunduan ba tayo? Sige na. Jasmine, Ako. Vivian. Vivian, ano ang problema? ako naman ay kapalit lang ng aking kapatid. Kung gayon, sige at putulin mo. Vivian, kumalma ka lang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sige na, umupo ka. Huminga ka muna. Jasmine. Si Vivian ay iyong kapatid, alam mo. Dapat bigyan mo siya ng konting pahinga. Alam mo na may karamdaman siya sa puso. Ngunit patuloy mo siyang inaasar. Gaano ka naman kawalang puso? Hindi ba mas matanda ka sa kanya? Bakit hindi mo siya bigyan ng konting pahinga? Noong pinilit mo akong palitan siya, at ipinadala sa hilagang hangganan ng Mayana.
Bakit hindi ikaw ang pumunta? Julian, ang puso kong masyadong masakit. Ang larong ito, sa tingin ko hindi ko na kayang magpatuloy. Pero kung ang aking kapatid ay hindi hihinto, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Vivian. Ako ang bahala. Vivian, natalo ka. Ngayon, bumalik ka na sa Pamilya Cruz. May iba pa akong mga dapat asikasuhin. Ang Pamilya Cruz ay hindi natalo. Ipagpapatuloy natin. Si Vivian ay anak ng Pamilya Cruz. Kailangan niya ng pera. Ibebenta ko lahat ng ari-arian ko, para lang makalakam ng pera para sa kanya. Tama, kahit na nahihirapan na ang mga Cruz. Hindi tayo dapat hamakin. Kumuha ka ng mga chips para sa amin. Ito ay tseke na nagkakahalaga ng 80 milyong dolyar. Bigyan mo siya ng karagdagang 80 milyong dolyar na chips. Jasmine, hindi ko inakala na pagbalik mula sa Mayana, ang unang gagawin mo ay magiging sugarol ka. Kung alam ko lang na magiging ganito ka, noong taon na isinilang ka, dapat kitang inisnab noong araw. Jasmine, huwag mong hayaang sirain ng sugal ang buhay mo. Nakulong ka sa Mayana sa loob ng 3 taon. Akala ko babalik ka para magbagong buhay. Hindi ko inakala na magiging sugarol ka pa rin. Saan mo ba nakuha ang mga masamang bisyong ito? Ikaw ay tunay na kahihiyan sa mga Cruz. Tapos ka na. Tapos na ako. Aayusin natin ito sa mesa. Ito ang huling pera ng mga Cruz. Hindi natin pwedeng hayaan na manalo ang rebeldeng anak na iyon. Tiyak na matatalo si Jasmine. Anak ko siya. Alam ko ng eksakto ang kanyang kakayahan. Laging kinamumuhian ni Jasmine ang sugal. Paano siya mananalo? Julian, huwag kang magpapaawa sa kanya. Kung matatalo lamang si Jasmine, maiingatan natin, siya at ang Pamilya Cruz. Ganoon ba kalakas sila bilang isang team? Nangangamba ako na malaking problema ngayon si Binibining Cruz. Ang mga Cruz ay isang dinastya ng sugal. Bukod sa hari ng mga manloloko sa baraha, walang makakatalo sa kanila. Ilagay ang inyong mga pusta. Nagtutulungan silang tatlo para mandaya, at gumagamit ng matagal nang nawawalang mga teknik ng pandaraya na may tulong mula sa labas. Ano? 100 dolyar. Jasmine, hindi ka naman natatakot ngayong nandito na sina nanay at tatay. Di ba? Maaari kitang bigyan ng ilang chips para tumapang ka. Tumaya ng 100. Jasmine, ikaw ay tunay na kahihiyan sa mga Cruz. Ikaw nga ay isang walang pag-asa, ni hindi ka makapagpakita sa publiko. Jasmine, aminin mo na ang pagkatalo. Kahit na may pinakamagandang swerte, hindi mo matatalo sa sugal ang iyong mga magulang. Kung sisuko ka ngayon, maaari pa kitang bigyan ng konting mukha. Kung hindi, kahit ako ay hindi na makakapagtanggol sa iyo. Nakakatawa naman. Hindi. Binibining Cruz, Tiklop. ilagay ang inyong mga pusta. Hindi. Tiklop. Ay naku, Malalim na ang problema ng munting batang iyon. Tara na, Jasmine. Ipagpatuloy natin ito. Tingnan mo siya, malapit na siyang sumuko. Inayos namin ang kamay na ito para mahuli siya. At paano natin gagawin iyon? Masyadong maingat si Jasmine. Ilang round na tayong mahina ang laro, pero ayaw pa rin niyang mag-all-in. Nanay, paano kung galitin natin si Jasmine? Kapag nagalit siya, baka mag-all-in na lang siya. Galitin siya? Anong pinag-uusapan ninyo? Julian, maghintay ka lang. Makikita mo. Jasmine, naalala mo noong bata ka pa, dinukot ng mga kaaway natin. Mukhang tama ang desisyon naming mag-asawa na hindi magbayad ng ransom para sa'yo dahil wala ka kundi isang suwail, rebeldeng anak na babae. Simula noong bata ka pa, ginagawa mo na ang gusto mo. Hindi ka nagbago. Jasmine, 10 taon kang nagpagala-gala sa kalsada. At 3 taon sa Mayana. E ano naman, kahit ngayon, hindi mo pa rin matanggal ang mayabang at mapagmataas mong ugali. Ngayon nagsusugal ka, 100 piso lang ang taya mo? Akala mo ba ito ay laruan lang? Jasmine, kalmahan mo lang. Ginugulo lang nila ang isip mo. Jasmine, may iba ka pang hindi alam. Sa totoo lang, alam ni nanay kung nasaan ka sa lahat ng mga taong iyon. Ano? At hindi lang iyon, Jasmine. Palagi kang itinuring ni nanay na pabigat. Noong bumalik ka sa Pamilya Cruz, wala kang dala kundi gulo. Sino ang makakatiis sa iyo? Ano? Ang pinakawawa sa lahat ng ito ay talagang itong Binibini. Walang puso ang Pamilya Cruz. Paano nila nasabi yon? Kaya noong kinuha ninyo ako pabalik, para lang mapagawa ninyo sa akin ang pag-ako sa kasalanan ni Vivian.
Para ipadala ako sa hilagang hangganan ng Mayana bilang kapalit niya. Tama, ipinadala kita sa hilagang hangganan ng Mayana imbes na si Vivian. Dapat magpasalamat ka. Sayang lang. Hindi ka namatay doon. Anyway, ikaw na rebelding anak, may silbi ka pa rin. Maingat na pinalaki si Vivian. Paano namin siya ay padadala sa Mayana? Isang lugar na ganoon? Ikaw ang nararapat doon. 50 milyong piso. All in ako. Blind ang taya. Ang kamay na ito, gagawin kitang mawalan ng lahat. Jasmine, sa wakas nagkaroon ka na ng tapang. Mabuti, taya ako. Jasmine, sigurado ka ba, iyon na ang lahat ng pag-aari mo? Jasmine, naisip mo na ba itong mabuti? Ang pinakamasama sa mesa ng poker ay ang pagiging padalos-dalos. Jasmine, umalis ka na lang. Kung aaminin mong talo ka ngayon, pangako ko, maghahanap ako ng paraan para maprotektahan ka. Tumahimik ka. Nakapusta na ang aking chips. Ang iyong chips, sakto lang iyan para tumaya, kaya, taya ka. O hindi. Sige, dahil sabik na sabik kang matalo, ipakita mo ang iyong mga baraha. Sandali. Ako, si Julian Valdez, ay susuportahan ng pamilya Cruz ng karagdagang 80 milyong dolyar. Si Julian ay mabuting kaibigan ng aming pamilya sa loob ng maraming taon. Sa tulong niya, garantiyado ang ating tagumpay. Jasmine, tingnan mo ang iyong chips ngayon. Mukhang hindi sapat ang iyong pusta para tumaya sa amin. Jasmine, sumuko ka na lang. Kung luluhod ka ngayon, at humingi ng tawad kina nanay at tatay, marahil, papatawarin ka pa rin nila. Jasmine, kung wala kang bagong chips, mas mabuting aminin mo na lang na talo ka. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa amin. Jasmine, binalaan na kita. Wala ka nang natitirang chips, at iniisip mo pa ring matatalo mo kami? Huwag kang mangarap. Sino ang nagsabing wala akong chips? Paano kung ang buhay ko ang ipusta ko? Ang buhay mo. Jasmine, napaka-ingenua mo. Itong buhay mo, magkano ba talaga ang halaga nito? Negosyo ang mga kasino. Paano sila magiging makikipag-deal sa'yo ng may emosyon? Jasmine, hindi ba't gambling ang pinakaayaw mo? Bakit ngayon, buhay mo na ang nakataya? Makinig ka sa akin. Tumigil ka na. Talagang hindi. Mas gugustuhin ko pang mamatay dito ngayon. Kaysa bumalik sa pamilya Cruz kasama mo. Ginoong Santiago, Binibining Cruz, nawawalan na ito ng kontrol. Gawin mo muna ang sinasabi niya. Binibining Cruz, ayon sa utos ni Ginoong Santiago, ang iyong mga chips, sasagutin namin ang kulang. Ano man ang kulang mo, sasagutin namin lahat. Ginoong Santiago. Pareho na ang chips ng magkabilang panig. Pero may isang kondisyon si Ginoong Santiago. Kailangan mong ipakita ang iyong mga barahan ng sabay. Ipakita. Tingnan natin. Tatalunin ang tatlong magkakapareho. Straight flush. 3 alas. Wow, ang gagaling ng kamay ng mga Cruz. Tatlong magkakapareho, alas. Straight flush. At yung dalawa tandang bawas 3 tandang bawas 5 na tatalunin ang tatlong magkakapareho. Paano siya mananalo? Wala nang pag-asa. Ginoong Santiago, talagang matatalo siya ngayon. Teka. Binibining Cruz, paano ka pa mananalo nito? Jasmine, dapat mag-fold ka na lang ngayon. Sa mga card na nasa mesa na, kahit na ikaw ay isang henyo, hindi mo pa rin kami matatalo. Jasmine, binigyan ka na namin ng tatay mo ng pagkakataon. Mas mabuting sumuko ka na lang ngayon. Jasmine, ito ang kapalit ng pagsalungat mo sa amin. Mula ngayon, tapos ka nang sumalungat sa pamilya Cruz. Jasmine, sumuko ka na. Ngayon, kahit ako, ay hindi na makakatulong sa'yo. Sino ang nagsabing natalo na ako? Hindi ko pa nga ipinapakita ang mga card ko. Isang walang kwentang kamay talaga. Mahal na kapatid, ang galing mo talagang maglaro ng baraha. Sa ganyang klaseng kamay, paano ka mananalo? Isa ka lang rebelding anak na babae, na walang kasanayan, umaasa lang sa swerte, at nang ahas ka pang umupo sa lamesang ito, ang kapal ng mukha mo. Nakita niyo ba iyon? Ito mismo, ang tinatawag kong matapang na kapatid. Nangako siyang susugal ang buhay niya, pero sinong mag-aakala na magtatapos siya sa isang walang kwentang kamay? Vivian, huwag mo siyang pansinin. Nararapat lang sa kanya ang nangyayari. Tandaan mo ito.
Ang totoong pagsusugal ay wala sa ibabaw ng mesa. Nasa ilalim ng mesa, kung saan nilalaro ang tunay na laro. Kapag natutunan mo kung paano matalo, may intindihan mo ang ibig sabihin ng labanan ang daya sa daya. Tama siguro, ang totoong pagsusugal ay hindi kailanman nangyayari sa ibabaw ng mesa. Sinadya kong isugal ang buhay ko, sinadya kong matalo, para lang mapasobra ang yabang nyo at mailantad ang totoong kulay nyo. Jasmine, harapin mo ang katotohanan. Natalo ka. Jasmine, isang malaking kahihiyan ka. Kung alam ko lang na magiging ganito, noon pa, dapat sinakal na kita nang ipinanganak ka. Jasmine, paano kung lumuhod ka at humingi ng tawad kina nanay at tatay? Baka sakali, magbago ang isip nila at makiusap sa kasino na palayain ka. Ginoong Santiago, mukhang talagang matatalo siya ngayon. Jasmine, tanggapin mo ang pagkatalo. Natalo ka. Sinong nagsabing natalo ako? Tinatawag ko ang pandaraya. Sila ang tatlo. Ang nandadaya. Pare-pareho silang tatlong nandadaya. Kaya pala ganun. Jasmine, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kaming mga Cruz ay may integridad. Tapat kaming namumuhay. Paano namin magagawa ang ganyang bagay? Tama siya, Jasmine. Bakit mo kami iniisniran? Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan niya. Sinusubukan lang niyang umiwas para hindi siya managot. Jasmine, may mga patakaran ang kasino. Kailangan mong tanggapin ang pagkatalo mo. Talo na talo. Paano mo naman? Masasabing nandadaya kami. Binibining Cruz, sigurado ka bang gusto mong akusahan sila ng pandaraya kung talagang nandadaya sila? Aayusin namin ito ayon sa patakaran. Pero kung iniisniran mo lang sila, alam mo kung ano ang kahihinatnan nito. Sigurado ako. Mga lalaki, Victor Cruz. Ang galaw ng dragon. Ginamit mo ang iyong gitna at hintuturo para magpalit ng baraha. Tingnan ang kanyang binti ng pantalon. halugugin siya. Tagapamahala, may nakita kami. Regina Cruz. Ang tango ng Phoenix. Ginamit niya ang kanyang kuko para markahan ang likod ng mga baraha. Tingnan ang kanyang mga kuko. Halugugin siya. Tagapamahala, May nakita kami. Vivian Cruz. Nagkikibuan kay Julian Valdez. Nagpapasa ng senadoryas. Tingnan ang kanyang sinturon. Halugugin siya. Tagapamahala. may nakita kami. Akala mo ba talaga na maloloko mo ako ng mga baguhan mong trick? Diyos ko, lahat pala ng mga Cruz ay nandadaya, kaya pala ang gagaling ng kanilang mga kamay. Eksakto. Mga walang hiya kayong lahat. Isang grupo ng mga payaso. Idinedeklara kong ang mga Cruz ay nagkasala ng pandaraya na may hindi matutulang ebidensya. Ayon sa patakaran, lahat ng chips ay mapupunta kay binibining Jasmine Cruz. Ang tatlong barahang ito ay regalo ko sa inyo. Sa loob ng mahigit isang dekada, nag-iisa at walang tahanan. Bawat minuto, bawat segundo, ang iniisip ko lang ay ang paghihiganti sa inyo. At ngayon, nagawa ko na. Ayon sa patakaran, ang mga mandaraya ay mawawalan ng isang kamay. Huwag, pakiusap. Pabayaan ninyo kaming umalis. Pabayaan kayong umalis, Lene. Depende yan kung papayag si Binibining Cruz. Jasmine, pasensya na. Nagkamali ako. Pakiusap. Huwag mong hayaang putulin nila ang kamay ko. Sige na. Nagkamali ako noon. Luluhod ako at magmamakaawa. Jasmine, alam ni tatay na nagkamali siya. Jasmine, pasensya na. Nakikiusap ako sa iyo. Jasmine, alam ko talaga na nagkamali ako. Ang ginawa ko noon, walang parusang masyadong mabigat. Pero ngayon, kailangan mong patawarin ako ngayon. Jasmine, kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Jasmine, suntukin mo ako. Murahin mo ako. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako ngayon lang. Pero hindi mo pwedeng. Hayaan talaga silang putulin ang braso ko. Kayong lahat ay napakalupit sa akin. Anong karapatan mong humingi ng awa sa akin? Jasmine, nagkamali ako. Nakikiusap ako. Sabihin mo sa kanila na huwag putulin ang kamay ko. Okay, nagkamali ako noon. Luluhod at magmamakaawa ako ng kapatawaran. Lumayo ka sa akin, Jasmine. Jasmine, nagkamali ako 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko dapat kinainisan. Alam kong wala nang saysay ang anumang sasabihin ko ngayon. Pero nakikiusap ako. Patawarin mo naman kami. Napakahiya ng pamilyang ito. Parang mga aso. Yan ang tinatawag na agarang karma. Gusto mong mabuhay? Sige,
Dayin mo ako. Ang mga utang na dugo ay binabayaran ng dugo. 20 milyong dolyar para sa 2 kamay. Yan ay 80 milyong dolyar. Kahit sentimo, huwag kang magbawas. Ano? 80 milyong dolyar? Bawat sentimo na mayroon ng pamilya Cruz ay narito na sa lamesang ito. At ngayon, gusto mo pa ng karagdagang 80 milyon? Ikaw ay malinaw na gustong patayin ako. Paano ako nagkaroon ng rebelding anak na tulad mo? Jasmine, hayop ka. Ikaw ay malinaw na gustong isahan kami. Jasmine, paano ka humingi ng napakalaking halaga? Pamilya tayo. Pamilya tayo. Ang iyong mga kamay o ang pera. Ikaw ang bahala. Jasmine, ako ang iyong sariling ama. Pinag-aral kita mula nung bata ka pa. Ganito ba ang pagtanaw mo ng utang na loob? Jasmine, kung wala kami, wala ka. Gusto mo ng isa sa aming mga braso. Ikaw ay malinaw na walang utang na loob. Jasmine, paano mo nagawa ito? Kahit na hindi ako iyong kadugo, si nanay ay iyong sariling laman at dugo. Mas makapal ang dugo kaysa tubig, tandaan mo. Sinusubukan mo bang ilibing kami? Kanina pa handang patayin siya nito. Ngayon naman, usapang pamilya na. Sino ang mag-aakala na ang kilalang pamilyang Cruz ay bababa sa ganitong antas? Kanina ay nakaluhod siya at nagmamakaawa. Ngayon, lumalaban na siya. Kadugo. Pamilya. Noong pinilit mo, ang 20 taong gulang kong ako, na pumalit kay Vivian, at ipinatapon sa hilagang hangganan ng Mayana. Naisip mo ba ang tungkol sa kadugo noon? Naisip mo ba ang tungkol sa pamilya? Nang ako'y nag-iisa, naglalakbay doon. Nasaan ka? Nang ako'y nasa hilagang hangganan ng Mayana, naaapi, binabagsak, nakikipaglaban para sa buhay ko. Nasaan ka? At ngayon ay may kapal ka pa, nakausapin ako tungkol sa pamilya. Ginoo, pakisuyo. Gusto kong magbayad sila sa kanilang ginawa. Tungkol naman sa pantubols. 8 milyong piso ang aking hihingin. Mga tauhan, Huwag. hawakan sila. Pakiusap, huwag. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian sa pangalan ni Victor Cruz. Lahat ng ito, ikaw, alisin mo sila sa harap ko. Ihanda ang 8 milyong piso. Para kay Binibining Cruz. Opo, Ginoo. Jasmine, galit ako sa iyo. Jasmine, Ano ang ginagawa mo? ano ang ginagawa mo? Gaya ng inaasahan ko. Ikaw pa rin ang Jasmine Cruz na nakilala ko noong bata pa. Matalino at determinado. At hindi nagpapatalo kanino man. Ginoong Santiago, kayo at siya, matagal na kayong magkakilala. Hindi mo na kailangang malaman yon. Dalhin mo siya sa opisina ko, maya-maya. Opo, Ginoong Santiago. Binibining Cruz. Ang mga chips sa mesa na ito, ililipat ko ang pera sa iyong account. Iligal ang perang ito. Itago mo ang iyong bahagi. At ang aking 8 milyong piso. Para sa natitira, pakidonate na lang sa isang ampunan. Lumaki ako sa isang ampunan. Isipin mo na lang na ako'y nagbabayad pasa. Nauunawaan ko. Binibining Cruz, gusto kayong makita ng aming boss. Nasa loob ang aming boss. Binibining Cruz, ang iyong mga teknik ng pandaraya. Kanino mo ito natutunan? Jasmine. Kapag nasa labas ka na, kapag may nangyaring problema, huwag mong ipagkanulo ang iyong guro. Ako lang ang nagturo sa sarili ko. Lene. Pinaghirapan mong makalapit sa akin. Pero hindi ka nagdala ng wire. Sayang lang ang oras. Kaya, Ginoong Santiago. Ay, tinatrato lang ako bilang kriminal. At akala ko pa naman. Pumunta ka rito para gumawa ng gulo. Unti-unti, sinusubukang akitin ang aking atensyon. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na sa iyo. Gusto kong tumaya sa isang kasal. Sige, tayaan natin. May ipinauwi na ako ng papeles para sa marriage license. Sana lang pagdating ng panahon, Binibining Cruz. Hindi mo ako pagsisisihan. Salamat. Sandali. Tinatanggap ko ang iyong taya. Kailan natin makukuha ang lisensya sa pag-aasawa? Ginoong Santiago, pakiusap, umuwi ka at maghintay ng matyaga. Kapag natapos ko na ang aking mga gawain, pupunta ako para hanapin ka. Nawawala ako at nag-iisa. Nakilala ko ang magkapatid na Reyes. Sabay kaming dumaan sa impyerno. Nang ako ay ipadala sa hilagang hangganan ng Mayana.
Sila lang ang gumagawa ng lahat ng kanilang makakaya para ibalik ako. Leo, kailangan mong kumain ng higit pa. Sige, kumain ka. Chloe. Chloe, tingnan mo. Nakuha ko ang pera. Magaling! Pero sa halagang ito, hindi ako sigurado kung sapat ito para makuha si Jasmine. Pabalik mula sa hilagang hangganan ng Mayana. Napakaingatino ko noon. Gusto lang bumalik sa aking mga magulang na tunay. Hindi ko alam. Ang magkapatid na Reyes, ang mga tao sa mundong ito, na pinakamabait sa akin. Sa pagkakataong ito, tatubusin ko ang loob nila. Iniisip ko kung paano ang dalawa nila, ngayon. Chloe, ano ang ginagawa mo? Kinilabutan ako. Jasmine, nandito ka. Ito ay kahanga-hanga. Hindi ko inakalang makikita kita ulit bago ako mamatay. Chloe, hindi ka pwedeng mamatay. Dapat tayong dalawa ay mabuhay. Pero si Leo ay malapit ng mamatay. Nahumaling si Leo sa sugal. Nawala niya ang lahat ng pera ng pamilya at may malaking utang siya sa kasino. Hinahawakan nila siya sa kasino ngayon. Sinabi ng kasino, kung hindi siya makabayad, mamamatay siya. Jasmine, kung mamatay siya, ayaw ko ring mabuhay. Ang sugal ay maaaring hindi droga, pero kayang sirain ng isang tao ang pamilya at buhay ng pareho. Ang pangarap na makakuha ng walang bayad, sa pamamagitan ng sugal, sa huli ay magdadala sa iyo sa isang bitag na tiyak na matatalo ka. Ang kasino ay laging nananalo. Walang nakakatakas. Chloe, huwag kang mag-alala. Pupunta ako sa kasino mismo. At ibabalik si Leo. Lalabanan ko ang daya sa daya. At isasara ang lugar na iyon ng permanente. Malaki, 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 maliit, 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 malaki, 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 maliit, maliit. Nanalo tayo, Susmar Joseph, ha ha ha. Nanalo ako. Ulit. Sige na. Ulit. Isa pang round. Malaki, 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 maliit, maliit, maliit. Sige na, sige na, sige na. Maliit, malaki, 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 malaki. Wala na bang pera? Dalhin niyo siya. Nahanap ko na. Dito na siguro yun. Jasmine, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na dito. Hindi ito lugar para sa'yo. Leo, huwag kang mag-alala. Ilalabas kita rito ngayong araw. Jasmine, ito ang lihim na kasino ni Ginoong Valdez. May koneksyon sila kahit saan. Hindi mo sila kayang talunin. Ginoong Valdez. Leo. Ngayong araw, hindi lang kita ilalabas. Kukunin ko lahat ng pera niya. Saan galing itong batang pasaway? Na ito, wala kang laban dito. Umalis ka. O kung hindi, Dalhin niyo ako sa may-ari. ha, may malaking manlalaro pala tayo dito. Sumunod ka sa akin. Ano? Nababaliw ka ba? Jasmine, ikaw. Ilagay na ang inyong pusta. 5 puntos. Magsisimula na ako. Akala ko ba, ganun lang pala ang daya mo. Lahat. 9 puntos ang pinakamataas. Ha 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 ha. Ako ang nanalo. Toro, wala na akong pera. Hintayin mo lang. Kukuha pa ako ng pondo. Sige, sige, sige. Ano? May gusto pa bang sumali? Subukan mo. Tara na, tara na. Sasali ako. Munting bata. Marunong ka bang maglaro ng baraha? Ano ba ang hirap dyan? Subukan mo. CJ, kaya makikipaglaro ako sa'yo. Umupo ka. Ang lugar na tulad nito ay sumayro na sa napakaraming tao. Ginoong Valdez, ang demonyong nagkatawang tao dito, ay hindi pa kailanman nagpakita. Ngunit naniniwala ako, sa lalong madaling panahon, si Ginoong Valdez ay kusang lalapit. Ako ang magiging dealer. Magtaya na kayo. 30,000 piso. 50,000 piso. Munting bata. Jasmine, umuwi ka na. Hindi mo sila kayang talunin. Ginoong Santiago, ayon sa ating mga tauhan, pumasok si Binibining Cruz sa lihim na kasino. Ang lihim na kasino? Bilasin mo. Ipakita ang surveillance. Feed. Opo, sir. Ang patakaran dito. Kapag naupo ka na, maglalaro ka hanggang sa dulo, naiintindihan mo. Kaya susundin ko ang patakaran ninyo.
Sasali ako. Mabuti, Jasmine. Gayunpaman. 2 milyong piso ang taya ko. Jasmine, nawala na ba sa isip mo? Kailan ka ba nakakuha ng ganoong kalaking pera? Hinay-hinay lang. Ginoong Santiago. Susunod ako sa mga patakaran mo. Sali ako. Pero ito ang kondisyon. Tataya ako ng 2 milyong piso. 2 milyong piso. May mas malaki pa siyang habol. Sino ba talaga siya? 2 milyong piso agad ang taya. Munting bata. Sino ang backer mo? Wala kang pakialam. Itong 2 milyong pisong ito. Kaya mo bang bayaran? Nagbibiro ka ba? Magtanong-tanong ka. Sabihin mo ang halaga na hindi kayang bayaran ni Toro. Tanggapin mo ang taya. Jasmine, pakiusap, nagmamakaawa ko. Huwag kang magtaya ng ganoon kataas. Kung talagang gusto mong tumaya, 100,000 piso lang ang pinakamataas. Hinay-hinay lang. Laro lang ito ng swerte. Mataas o mababa. Mainit ang kamay ko. Hindi ako matatalo. CJ, final na ang mga taya. Ako na ang gagulong ng dice. Nandaraya siya. Kung tama ang hinala ko, 5 puntos lagi ang kalalabasan ng dayang iyan. 5 puntos. Ako ang mag-umpisa. Ipakita mo. CJ, tignan natin kung anong swerte ang mayroon ako ngayon. Ang swerte ko ngayon. Buwisit, 3 lang. Ang sama ng swerte ko. 3 puntos. Sana manalo ako nito. Jasmine, malaki ang tsansa mong manalo sa kamay na ito. Nasa problema si Toro sa round na ito. Tama na. Ipakita nyo na rin ang mga kamay nyo. Ako na ang mauuna. 7 puntos. Ako ang nanalo. 6 na puntos. Ako rin ang nanalo. Buisit, dapat mas malaki ang tinaya ko. Ano ba? Aba. Mainit ang kamay ninyong lahat ngayon, at talo ako sa inyong lahat. Toro. Kung ako ang manalo, pakawalan mo ang kaibigan ko, malaya at walang kondisyon. Hindi ako kukuha ng kahit sentimo. Deal. Munting bata. Tingnan mo nga ang taas ng kumpiyansa mo. Mukhang talo na ako ngayon. Ano pang hinihintay mo? Pakawalan mo na si Leo, ang bastos. Jasmine, bilisan mo at ipakita mo kay Toro. Ang kaya mo, tama na. Ipakita mo na ang kamay mo. Tingnan natin kung kaya mong manalo. Mukhang, sinadya niya ito. Binigyan niya tayo ng mahihinang kamay. Siyam na puntos. Magandang tsansa. Jasmine, basta't ang pangalawang baraha ay hindi 2, 3 o 4. Panalo tayo. Aba, mukhang malapit ka ng manalo ha. Batang babae, siguradong hindi mo inaasahan ito. Ang pangalawang baraha ay 2. Kaya sisiguraduhin kung matatalo ka. Sana, mabuti ito. Dapat itong malakas na kamay. Hala. 4 na puntos. Eksaktong 3 puntos na lamang sa kasino. Jasmine, nanalo tayo. Sabihin na lang na swerte ako. Batay sa kamay, malinaw na 2 ang pangalawang kanyang karta. Paano ito naging 5? Pwede kayang itong batang pasaway ay talagang isang mahalagang tao. Ako ang nanalo. Kasama ko siyang aalis. Sandali. Wala sa inyong 2 ang aalis ngayong araw. Munting bata. Masyado kang naive. Akala mo ba ang 2 milyong pisong ito ay sapat para tubusin siya? Nawala niya ang 100 milyong piso dito mismo sa aking mesa. 100 milyong piso. Sige. Babayaran ko ang lahat para sa kanya. Tuloy lang tayo. CJ. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng nakakagulat na kakayahan ang mayroon ka. Hindi mukhang isang master na manloloko ang munting batang ito. Baka mali lang ang naalala kong mga karta. Jasmine, nanalo ka na ng 2 milyong piso. Umalis ka na lang dito. Ang buhay ko, hindi naman sulit iligtas. Hindi ko hahayaang malagay sa panganib. Ang buhay mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Chloe ay naghihintay sa iyo sa bahay. Ito. Maglaro tayo. CJ, tingnan natin kung paano mo ibabaliktad ang buong sitwasyong ito. Heto ang iyong 2 milyong piso. Balasahin ang mga karta. Mukhang ang problema sa utang ni Leo ay hindi ganoon ka-simple. Ang manlolokong ito ay sinusubukan pa rin kontrolin ang mesa. Maghintay ka lang. Papakitaan kita kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Handa na ang mga baraha. Ilagay na ang inyong mga taya. Tumaya ako ng 10,000 piso.
Sasabayan ko ang 10,000 piso mo. Munting bata. 2 milyong piso pa rin ang taya mo. Hindi pwede. Ngayong pagkakataon, hindi ako tataya ng 2 milyong piso. Jasmine, sa wakas, nagkaroon ka ng katinuan. Yung 100 milyong piso mo, kailan mo ba yan makukuha? Wala akong oras na mag-aksaya sa'yo dito. Hindi ngayon. 4 milyong piso ang taya ko. Naglalaro ng matagalang laro. Hay, nakaka-interes. Jasmine, gusto mo bang mamatay dahil dito, sa lugar na ito? Sino ba talaga ang babaeng ito? Wala akong ideya, pero talagang matapang siya ngayon. CJ, may lakas ng loob ka. Gusto ko iyan. Itong 4 na milyong pisong ito. May lakas ka ba ng loob na sabayan ako? Maliit na halaga lang yan. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo? Sige, lahat ng taya ay pinal na. Igugulong ko na ang dice. 3 puntos. Ikaw naman. 3 ang pinupuntirya niya ngayon. Ibig sabihin nitong kamay na ito, tiyak na makakakuha siya ng isang pares ng pulang 8. Mabuti. Ngayong pagkakataon, hindi na kita bibigyan ng konsiderasyon. Pakita mo. Halika, Toro, ipakita mo na ang iyong mga baraha. Ibaba mo ang kanyang pagkatao. CJ. Sige, tingnan natin kung anong klaseng swerte ang meron ako sa kamay na ito. Isang pares ng pulang 8. Toro, ang swerte ng kamay. Mukhang sunod-sunod ang swerte mo. Natalo ako, isang pares ng pulang 8, isang perpektong kamayan. Jasmine, wala na tayo, sasama ka sa akin. Huwag kang masyadong sigurado. Hindi pa namin ipinapakita ang kamay namin. Sige na, ipakita mo nga sa akin ang pangit mong kamay. Tignan natin kung ano ang meron ka. Kung gayon, pagmasdan mong mabuti. Sige na. Wow! Oh and my God, Jasmine, isang pares ng Joker pala, talagang tinalo nito ang pulang 8. Sabi ko sa'yo, swertihan lang, yun lang. Impossible, paano ka ganoon kagaling? Nandadaya ka. Toro, ikaw ang nag-roll ng dice. Paano ako makakapandaya? Tandaan mo ito, may utang ka sa akin na 4 na milyong piso. CJ, hindi ako naniniwala. Hindi magtatagal ang swerte mo. Subukan mo, ipagpatuloy natin. Huwag kang masyadong sigurado. Ngayon, 8 milyong piso ang taya ko. Ako na ang mag-umpisa. Pares na hari, bayaran mo, 8 milyong piso. Ha? 8 milyong piso. Heto. Marami akong perang pwedeng itapon. Tuloy lang. Ilagay ang inyong taya. Pakita ninyo ang inyong mga baraha. Papatikim muna kita ng konti, pero kahit anong manalo ka, ibabalik mo rin lahat yan. Pakita ninyo ang inyong mga baraha. Pares na alas, bayaran mo, 16 na milyong piso. Ha? 16 na milyong piso. Toro, nakalimutan mo ba ang iyong swerte ngayon? Wala kang pakialam. Umalis ka dyan. Ipagpatuloy. Ilagay ang inyong taya. Pakita ninyo ang inyong mga baraha. Pakita ninyo ang inyong mga baraha. Pares na pulang 8. Ako na naman ang nanalo, bayaran mo, 32 milyong piso. 32 milyong piso. Ha, hindi ako makapaniwala. Imposibleng, matatalo ako sa isang batang pasaway na tulad mo ngayon. Sige na. Ilagay ang inyong taya. Pakita ninyo ang inyong mga baraha. Pakita ninyo ang inyong mga baraha. Pares na hari. Bayaran mo, 64 na milyong piso. Nagawa niya ulit, 64 na milyong piso. 64 na milyong piso. Jasmine, ganito ka pala kagaling. Wala kang talo kahit isang round. Paano ka napakaswerte? Mukhang, may pag-asa tayong makalabas dito ng buo. Toro, kung hindi ka pa mananalo, yung nasa taas, hindi nakukuha ng buhay ko. Sino ka ba talaga? Napansin ng batang to si Ginoong Valdez. Ano ba ang pakay niya? Ginoong Valdez. Malapit nang kumagat ang isda. Ginamit si Leo bilang pain. Parang epektibo naman. Ginoong Valdez. Subukan ko muna siya para sa inyo. Tandaan mo, papatikim muna siya ng konti. Hindi madaling makuha ang pera ko. Naiintindihan ko. Anong ginagawa nyo dyan? Mahalaga ang oras ko. Wala akong oras para sayangin sa inyo. Sandali, pandaraya talaga yan. Madaling magsalita. So, sinasabi mo na naandaya ako. E di ipakita mo ang ebidensya. Malalaman mo kung paano ka mamamatay. Ikaw, tingnan ang footage. Opo, Toro. Jasmine, teka lang. Hinto. Toro, tiningnan na namin ang footage. Nakita mo bang nandaya siya?
walang ebidensya ng pandaraya. Ano? Ha ha ha. Jasmine, ang galing mo. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo. Swertihan lang talaga. So, tuloy na natin ang laro. Mahigit 1 dekada na ako sa ganito. Walang ordinaryong tao ang makakuha ng kamay na ganito kaganda. Hindi kailanman ganito kaganda. Impossible. Nandaya ka talaga. Hoy, Tingnan mo, kailangan kong sabihin. Ang maliit niyong kasino dito. Ayaw matalo. Ano, kung hindi nyo kaya, isara nyo na. Tama ba ako, lahat? Oo, ayaw matalo. ikaw. Ako ang haharap sa'yo. Nandito na siya. Nahuli na ang isda, Jasmine. Ang lihim na kasino na ito ay hindi lugar para sa'yo. Sino ka para sabihin kung saan ako nababagay? Pero, kaya ang kilalang si Ginoong Valdez. Ikaw pala talaga, Julian. Napaka-plastic mo. Bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan na sina Ginoo at Ginang Cruz at si Vivian? Bangkarote na ang mga Cruz. Nasa ospital silang lahat, sobrang stress. Si Vivian ang nag-aalaga sa kanila. Jasmine, binuksan ko lang ang kasino na ito. Dahil sa desperasyon. Para kumita ng pera. Para mabawi ang kalayaan mo mula sa Mayana. Sinungaling ka. Base sa narinig ko, napakaraming sugarol dito, ay lubog sa utang sa mga usurero, at lahat ng perang iyon, ay diretso sa bulsa mo. Jasmine, ganyan talaga ang sugal. May nananalo, may natatalo, may umiiyak, may natatawa. Ganun talaga ang buhay. Jasmine, Tara, maglaro tayo ng konti. May kakaiba sa kanya. Tiyak na nanloloko siya. Ganoon ba? May ebidensya ka? Jasmine, ayon sa tuntunin ng laro, nahuli kang nanloloko ngayon. Kahit ako, hindi ka na mail iligtas. Ginoong Valdez. Hindi siya nahuli ng mga kamera. Kalokohan, walang anumang ebidensya. Ang lakas ng loob mong akusahan siya ng pandaraya? Hindi po, Ginoong Valdez. Tiyak na nanloloko siya. Mali ang paraan ng paglalaro niya ng kanyang mga baraha. Walang kwenta ka. Jasmine, siya si Ginoong Valdez, isang malaking tao na hindi natin kayang awayin. Siguro, dapat na lang tayong sumuko. Relax ka lang. Isa lang siya sa mga natalo ko noon. Duda ako kung natuto na siya. Jasmine, huwag kang masyadong kampante. Mamaya, huwag kang lumapit sa akin ng nakaluhod. Ito ay maaaring maging ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay mo. Sige, pusoy lang naman ito, di ba? Hindi mahalaga kung sino ang kalaban ko. Gayunpaman, kung ako ang manalo, gusto ko ang bawat sentimo. Heto ang tseke para sa'yo. Kung matatalo mo ako, Ang perang ito, kasama ang tao, lahat ay sa'yo. Kung ganun, Julian, tuparin mo ang pangako mo. Sige, ano ang gusto mo, Jasmine? Game ako sa kahit ano. Makapasa sa 3 pagsubok. ha 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 ha. Jasmine, ikaw talaga ay, nagtuturo ka ng pangingisda sa mangingisda. Lene, sino ang hindi nakakaalam na ang sikretong sandata ni Ginoong Valdez sa ilalim ng lupa ay ang pagpasa sa 3 pagsubok? Eksakto, si Ginoong Valdez ay mayroong isang hindi natatalong straight ng 1,000 laro. Itong si Jasmine Cruz ay talagang nagmamalaki. HMPH. Well. Nakuha mo, susubukan ko. Jasmine, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng makapasa sa 3 pagsubok? Ibig sabihin ay manalo sa bawat round. 3 round ng sunod-sunod. Nababaliw ka na ba? Siya ang hari ng ilalim ng lupa. Paano mo siya matatalo ng 3 beses ng sunod-sunod? Nananaginip ka pa ba? Ilang taon ko nang pinapatakbo ang lihim na kasinong ito, at walang sino man ang nangahas na hamanin ako sa pagpasa sa 3 pagsubok dito. Jasmine, may lakas ng loob ka, aminado ako. Kung manalo ka ngayon, dodoblehin ko ang premyo. Parang nakaka-excite. Paano kung magsimula tayo sa pagpapagulong ng dice? Okay ba? Ikaw ang boss, Toro. Kunin mo ang dice. CJ, Ang mga zaking ito ay nagkakahalaga ng 64 na milyong piso. All in ako. Jasmine, hanga talaga ako sa kumpiyansa mo. Nangangahas kang hamanin ako sa dice. ang Ginoong Valdez natin dito ay hindi pa natalo sa larong dice. Ngin, tapos ka na, Jasmine, sa baraha, baka swertehin ka, pero ang pagpapagulong ng dice ay nangangailangan ng kasanayan. Paano kung iba na lang ang laruin natin? Pagkatapos ng lahat, ang katapat mo ay si Ginoong Valdez. Sino nagsabing hindi ka pwedeng umasa sa swerte sa dice? Sobrang swerte ko. Game ako. Kaya kung manalo, Ha 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 ha. Sige, tayo'y gagulong para sa mataas na numero. Ang sino mang makagulong ng mas mataas na numero, ang mananalo. sige, walang problema. Ikaw ang mauna. Hayaan mong makita ko kung paano mo talaga ginugulong ang mga dice na ito. Kung gayon, manood kang mabuti. Mukhang napaka-relax mo.
Siguro nakagulong ka ng mataas na numero. Ano, Jasmine, kung sisuko ka ngayon, hahayaan kitang sumuko sa kalahati ng mga taya. Sa ganoon, may pagkakataon ka pa rin. Ang bait mo naman. Jasmine, baka dapat aminin na lang natin ang pagkatalo. Kahit mawalan tayo ng kalahati, meron pa rin tayong mahigit 30 milyong piso. Ako at si Chloe ay makakapamuhay ng maayos. Hindi ako si Suko. Jasmine, bakit ayaw mong makinig sa katwiran? Jasmine, mas mabuting pag-isipan mo ito. Kung ibubunyag mo ito, wala ka ng pagkakataon para sumuko. Buksan mo, maliban na lang kung nakagulong ka ng 6 na 6. Sige. Kung gayon, ipapakita ko sa iyo na walang pag-asa. Aba, Ginoong Valdez, ang galing mo. 6 na 6. Mga kasama, Hahaha. 3-6. Paano natin matatalo yan? Jasmine, wala na tayo. Jasmine, sa ngayon, wala ka ng pagkakataon para sumuko. Ganoon talaga si Ginoong Valdez. Diretso sa lig ang atake. Jasmine, ang tubig sa kasino na ito ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Akala mo magagamit mo ang konting swerte mo para ubusin ang buong lugar ko? Masyado kang naive. Sandali lang, hindi pa ako naghahagis. Baka sakali, ako rin ay makahagis ng 6 na 6. Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Ang patakaran sa aming establishmento ay ang kasino ang panalo kapag tabla. Kaya, kalimutan mo na kung makakahagis ka ng 6 na 6 o hindi. Kahit nagawin mo, matatalo ka pa rin. Bakit hindi mo sinabi yan kanina? Hindi mo naman tinanong. Hahaha. Nin, tapos ka na. Wala na tayo. Ngayon, nawala na rin yung isa sa 1 bilyong sansa. Na yun, hindi tayo mananalo sa kanila. Dapat alam ko na, hindi ka dapat pumunta. Habang hindi pa ako naghahagis, may tsansa pa tayong manalo. Wala ka sa kalagayan mo. Nakikinig ka ba sa akin? Sinabi ko lang sa'yo, kahit anong ihagis mo, si Ginoong Valdez ang mananalo. Sa tingin mo ba, may saysay pa ang paghagis? Kailangan ko pa ring subukan, di ba? Hindi ko naman pwedeng sumuko, bago pa man maghagis. Wala ka sa kalagayan mo, sabi ko sa'yo. Nin, ano, akala mo makakahagis ka ng 7? Tama na, Jasmine. Sige, ihagis mo na. Sige, susubukan ko. Oh, siya, munting bata. Hindi mo nga mahawakan ng maayos ang dice. Bakit ka pa naglalaro? At isipin mo, ikaw pa naman ang isang high roller. Sa huli, ikaw pala ay isang maswerteng baguhan lang. Ikaw ang natalo sa akin. Wala kang karapatang magsalita dito. Kung gayon, igulong mo ang dice. Tingnan natin kung ano ang kayang mong gawin. Magulo ang paraan ng paggulong ni Jasmine, at magulo rin ang tunog ng dice. Hinalon ko ng labis ang kanyang kakayahan. Talagang nananalo lang siya, dahil sa purong swerte. Tapos ka na ba, Jasmine? Siyempre, tapos na ako. Hindi mo lang talaga alam kung kailan susuko, di ba? Alam mong hindi ka mananalo, gumugulong ka pa rin. Ngayon, talagang nahirapan ka na. Sino ang nagsabing natalo ako? Ha ha ha, huwag mong sabihing akala mo talaga na makakagulong ka ng 7? Masyado kang naive, munting bata. Ha ha ha. Kung gayon, mas mabuting pagmasdan mong mabuti. Ano ito? Kaya nga, mag-ingat kayo at panooring mabuti. Ano to? Yun pala ang ginawa niyang move. Ang galing. Hahaha, 6 na 6 plus 1 point pala, 7 points nga talaga. Hahaha. Tayo ang nanalo. Jasmine, ang galing mo. 1 point lang ang lamang mo. Anong klaseng daya ito? Jasmine, minamaliit ko talaga kayo. Swertihan lang, yun lang. Sadyang nabasag ko lang ang isang dice, kaya may dagdag na point. Ano ang masasabi mo? Ako ang nanalo. Jasmine, puno ka talaga ng sorpresa. Tama na ang salita. Nanalo ako. Bayaran mo. 64 na milyong piso. Hoy, sandali lang, Jasmine. Napagkasundoan natin ang past 3 trials. Unang trial pa lang ito, ayon sa mga patakaran ng past 3 trials. Kung matatalo ka sa isa sa 3 trial na ito, mawawala sa iyo ang lahat ng perang yan. Gets. Walang problema. Kaya ang mga taya para sa pangalawang trial ay dapat 128 milyong piso. Kung manalo ulit ako, mahigit 200 milyong piso ang utang mo sa akin. Walang problema, Jasmine. Ano ang gusto mong laruin sa trial na ito? Depende yan sa gusto mong laruin. Dahil naglaro lang tayo ng pagpapagulong para sa mataas. Ngayon, maglaro tayo ng pagpapagulong para sa mababa. Sige, pagpapagulong para sa mababa na ito. Titingnan natin yan. Sa trial na ito, paano mo ako matatalo? Sa huling trial, 6 na 6 ang inigulong mo. Sa trial na ito, 6 na 1 kaya ang igugulong mo. Kung ganoon, minamaliit mo talaga ako.
Isang nakasalansan na tor. Isang nakasalansan na tor ang inilabas ni Ginoong Valdez. Tapos ka na, munting bata. Ganoon talaga si Ginoong Valdez. Grabe iyon. Ano sa tingin mo, Jasmine? Nakita mo na ba ang ganitong nakasalansan na tore? Siyempre. Isang karangalan ang makita ng malapitan. Ang galing ni Julian. Yele, mabuti at alam mo. Tapos ka na, munting bata. Ngayon, gusto kong makita kung paano mo tatalunin si Ginoong Valdez. Susubukan ko. Pero kailangan mong palitan ang mga dako para sa akin. Hoy, Hayaan mong linawin ko. Kung masisira mo ulit ang mga dako sa round na ito, mabibilang ang mga dagdag na puntos. Ang ibig mong sabihin, sa round na ito, siguradong matatalo ako. Eksakto. Mabuti at alam mo, sa round na ito, kahit sa pinakamagandang swerte, hindi mo pa rin matatalo si Ginoong Valdez. Munting bata, umamin ka na ng pagkatalo. Tama na. Tumigil ka na sa pagsasalita, Jasmine. Sige na, igulong mo na. Diyos ko, sana ibantayan nyo. Sana ibantayan nyo si Jasmine. Kailangan niyang manalo sa round na ito. Nakikiusap ako. Kung mananalo ka pa sa round na ito, kakain ako ng tae. Dapat mong tuparin ang sinabi mo, pero hayaan mong bigyan kita ng paalala, sa round na ito. Ako ang siguradong mananalo. Kahit sino pwedeng magyabang. Tama na. Tumigil na kayong magtalo. Buksan mo na at ipakita sa lahat. Kung gayon, dapat mong tingnang mabuti, ang mga dadoong ito, hindi mo kayang igulong sa buong buhay mo. Anong klaseng galaw yan? Ikaw mismo ang nagsabi. Kahit na ang mga dado ay naduraj, may bilang pa rin. Ngayon, wala nang natitirang kahit isang piraso. Hindi ba dapat 0 yun? Ang 0 talaga ang bilang. Jasmine, ang tira mo. Saan mo natutunan ang ganoong trick? Wala kang pakialam dyan. Nanalo na ako ng 2 round. Kung kukunin ko ang huling isa, mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Huminahon ka, bakit ako magsisinungaling sa'yo? Pero para sa huling round na ito, gawin nating simple. Ano ang gusto mong laruin? Dalhin ang mga baraha. CJ. Balasahin. Opo, Ginoong Valdez. Paano mo gusto laruin? Showdown poker o 3-card brag? Dahil simple lang ang gusto natin, huwag nating gawing komplikado. Kapag tapos na siyang magbalasa, itapon niya ang mga ito. Sino mang makakuha ng 3 ng espades ang mananalo. Hindi ko alam na ganoon ka pala maglaro ng baraha. Kung matatalo mo ako sa kamay na ito, makakapasa ka na sa lahat ng 3 hamon. Kung gayon, huwag nang magbulahan. Tara na. Dahan-dahan, Jasmine. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Tumigil ka sa pag-aatras. Simulan na. Itapon mo. Oo nga. Jasmine, mukhang relax ka. Akala mo ba ang nasa kamay mo ay talagang ang 3 ng espades? Mukhang relax ka rin, Julian. Mukhang napakakumpiyansa mo. Jasmine, isang 3 ng espades lang ang nasa barahang ito. Kaya sa round na ito, isa sa atin, ang matatalo. Diyos ko po, pakisuyo pahintulutan si Jasmine na makuha ang 3 ng espadas. Diyos ko po. Ginoong Santiago, dapat ba nating? Hindi na kailangan. Gusto ko ring malaman kung paano niya mananalo ngayon. Talagang matatalo ka sa kamay na ito. Ang 3 ng espadas ay talagang kay Ginoong Valdez. Jasmine, lahat ng perang napanalunan mo ay malamang na mababalik din. Hindi lang iyon. Magkakautang ka pa sa amin. Huwag kang magsalita ng napakaaga. Kung ako ang may 3 ng espades, mas mabuting bayaran mo ako hanggang sa huling dolyar. Tigilan mo ang kakulaitan, Jasmine. Ipapakita ko sa iyo ngayon din kung nasaan talaga ang 3 ng espades na iyon. Nakita mo? Ano nang sabi ko? Nasa kamay ni Ginoong Valdez ang 3 ng espadas, gaya ng sinabi ko. Talo ka na, munting bata. Hahaha, tapos na. Wala na tayong pag-asa. Panay ang panalo natin buong gabi. Tapos nawala lahat sa isang kamay lang. Ngayon, mamamatay na tayong lahat dito. Sayang naman, Jasmine. Ang galing-galing mo, pero talo ka pa rin. Ito na lang ang pagitan. Maaari kang umalis dala ang lahat ng perang ito. Akala mo ba't dahil nasa iyo ang 3 ng espades, panalo ka na? Hindi ba halata? Maliwanag na maliwanag. Ang tuntunin kanina.
Ang sinumang makakuha ng 3 ng espadas ang mananalo, at nasa kamay ni Ginoong Valdez ang 3 ng espadas, kaya talo ka na. Pero hindi mo pa nga nakikita ang karta ko. Paano mo nasabing talo na ako? Bakit pa titingnan yang walang kwentang karta na yan? Alam ng lahat na, sa isang baraha, isa lang ang 3 ng espadas. Kaya yang karta mo, ay hindi pwedeng yon, maliban na lang kung nanloloko ka. At kung ganun ang kaso puputulin namin ang kamay mo. Sige, tayaan mo. Kahit wala ang 3 ng espades, kaya ko pa rin siyang talunin. Tigilan mo ang kakulitan. Paano ka mananalo kung wala ang 3 ng espadas? Gamit ang buhay mo. Talo na talaga si Jasmine, wala nang saysay. Umalis na lang tayo dito. Jasmine, dahil ganun ang sinabi mo, lalo akong naiinip. Anong karta kaya ang meron ka? Nasigurado kang matatalo mo ako? Kung ganun, imulat mo ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ang karta na ito. Magugulat ka sa kanya. Jasmine, bakit hindi mo pa ipinapakita ang baraha mo? Lalo akong naiinip. Mayroon ka bang talagang kakayahang labanan ang tadhana? Para baligtarin ang sitwasyon sa kabila ng lahat? Noong bata pa ako, ako'y nag-iisa at gala-gala. At nakilala ko ang isang pares ng magkapatid. Sila ang nagbigay sa akin ng init. Jasmine, ikaw. Ano ang sinabi mo? Lalo na si Leo. Tuwing ako'y nasa panganib, siya ang laging nakatayo sa harap namin. Sinabi pa niyang gusto niyang maging isang dakilang bayani na matatag at matapang. Ngunit ang lahat ng iyon, nang ikaw ay nahumaling sa sugal, lahat ay nagbago. Naging makasarili ka, at si Kim, ang kapatid mo, ay sinubukan pang magbitin dahil sa iyo. Ano ang sinabi mo? Sinubukan ng kapatid ko na kitilin ang sariling buhay. Dahil sa sugal, napakaraming pamilya ang nagdusa, at ikaw, ang dapat sisihin para dito. Ako, Jasmine, ano ang kinalaman namin dito? Ito ay isang kasino. Sa tingin mo ba ay mapapabago mo ako sa mga salitang ito? Jasmine, nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. Umuwi na tayo. Kung maibabalik mo ang panahon, susugal ka pa rin ba? Hindi na ako susugal kailanman. Mukhang may dahilan nga kung bakit ako naparito ngayon. Tama na. Jasmine, itigil mo na ang walang kwentang usapang ito. Natatakot ka bang ipakita ang baraha mo? Kung natatakot kang ipakita ang baraha mo, edi aminin mong talo ka, at huwag nang sayangin ang oras ng lahat. Kung gayon, panoorin mong mabuti. Ano nga ba talaga ang barahang ito na hawak ko? Jasmine, ano ba ang ibig sabihin nito? Ganoon nga ang ibig sabihin. Narito ako para itigil ito. Ay nako, tinawag niya ang pulis. Lahat, takbo. Takbo. Ginoong Valdez. Walang gumagalaw. Lahat dumapa sa sahig. Ang pagsusugal ay isang demonyo, na sumisira sa buhay at nagpapabagsak ng pamilya. Ang aral ay palaging pareho. Ang kasino ang laging panalo. Ang tanging paraan para manalo ay huwag maglaro. Leo, halika na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Jasmine, hindi na ako muling susugal. Ipinapangako ko. Wow, ang ganda nito. Leo, patuloy na gumagaling ang pagluluto mo. Sino sila? Huwag mong sabihing nagpunta ka na naman sa sugalan, Leo. Ano ang dahilan ng iyong pagdalaw, Ginoong Santiago? Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo ngayon? Narito ako para dalhin ka para magpakasal. Anong nangyayari? Nagkamali ako. Noong panahong gusto kong mag-higanti sa mga cruise, kailangan ko ang kanilang impluensya. Kaya nga hinabol ko si Ian. Ngayong bumagsak na ang mga cruise, naging masyado akong abala sa pagdiriwang. Nakalimutan ko ng tuluyan ang kahabag-habag na si Ian. Ang tahimik mo naman, binibining Cruz. Magbaback out ka ba sa kasal? Hindi naman. Ako. Ako ang may gawa nito. Kaya dapat kong harapin. Bukod pa riyan, makapangyarihan siya, may impluensya. Mayaman, gwapo, hindi naman talo ang pakikipag-asawa sa kanya. Gawin na natin, ngayon na. Minsan naisip ko, na hindi na ako muling magpapakasal. Pero hindi ko inakala, na mapapangasawa ko si Ian sa isang mabilisang kasal. Ginoong Santiago, tatakas tayo, hindi ba natin kailangang sabihin sa mga magulang natin? Hindi ito pagtatakas. Matagal ko na itong pinagpaplanuhan. Ibigay mo sa akin ang marriage certificate. Ano?
Diyos ko, nahap ba si Ginoong Santiago? Ito ba talaga ang Ian Santiago na kilala ko? Sige, ngayon alam na ng buong mundo na, kasal na tayo. Kaya, huwag mo ngang isipin na, takasan ng kasal na ito. Saan tayo pupunta ngayon? Ang mahiyain kong asawa, ay kailangan pang makilala ang mga biyenan. Teka, hindi pa ako handa. Nanay, pakiusap, uminom po kayo ng tsaa. Oo, syempre, tatay, pakiusap, uminom po kayo ng tsaa. Ito ay mula sa aming pamilya Santiago, isang Pulse Aries na jade na minana, at ngayon, ipinapasa ko ito sa iyo. Jasmine, heto, hayaan mong isuot ko ito para sa iyo. Hindi ko ito matatanggap. Heto, hayaan mo ako. Nako, ang ganda, ang Pulse Aries na ito, bagay na bagay sa iyo. Masyado itong mahalaga, hindi ko talaga ito kayang tanggapin. Ito ay para lamang sa isang manugang na babae ng pamilya Santiago, ang pinapayagang magsuot, at ngayon ikaw, ang manugang na babae ng pamilya Santiago. Kung hindi mo ito isusuot, maghahihinala sina nanay at tatay. Sige na, tatanggapin ko na ito. Jasmine, halika rito, kailangan kitang kausapin. Halika. Iyan, ito ba yung babae na matagal mo nang gusto? Ang tuso mo naman. Mukhang, nakuha mo rin ang gusto mo, ha? SHH, tatay, hinaan mo ang boses mo. Hindi pa niya alam, ang nararamdaman ko para sa kanya. Gusto kong maghintay hanggang buo na ang tiwala niya sa akin. Saka ko sasabihin, huwag kang magsasabi, ha? Naintindihan? Naintindihan, magtiwala ka naman sa akin. Nanay, gabi na. Isasama ko muna si Jasmine sa loob para makapagpahinga. Aalis na ako. Sige, magpahinga ka. Anak naman natin, bakit kailangang ganoon siya kaselebrero? Ni hindi tayo makapag-usap ng maayos sa kanya. Tingnan mo, bagay na bagay sila. Ano ang sinabi sa'yo ni nanay? Sabi niya, mahirap ang buhay ko noon. Okay lang, ngayon, babawi siya sa akin. Malaki ang pamilya namin. Nababahala ka ba dyan? Hindi naman. Ang saya-saya. Gusto ko. Paano naman ako? Ano ba ang gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin. Ngayon, ang wedding night natin. Pwede ba? Jasmine, tulog ka na ba? May dala akong ginseng soup para sa'yo. Makakatulong ito para bumalik ang lakas mo. Dapat magpahinga ka na. Pupunta ako sa silid-aralan. Bakit ka pupunta sa study? Para pumili ng bagong bahay natin. Ayokong maistorbo ulit. Ito dito, ay isang bahay na may patio na estilong Chino mula sa amo. At ito dito, ay isang bilya na may tanawin sa ilog mula sa ale. At saka meron pang isang ito dito. Pero lagi namang sinasabi ni nanay, na simpleng pamilya lang kami. Paano nangyari, na lahat ito ay mga mamahaling mansyon? Kasi, bawat isa sa kanila, ay may kanya-kanyang paborito. Hindi sila nagkasundo sa iisa, kaya binili na lang nila lahat. Paano ako pipili? Nasa aking asawa ang desisyon. Ang sweet ninyong dalawa. Ngayon, itong tinitingnan mo, ang paborito ni Lola nung nabubuhay pa siya. Kaya si Lolo, noon, ay inalagaan ito ng mabuti. Sa loob ng patio, tinanim niya lahat ng paboritong kamilya ni Lola. Pero ngayong wala na si Lola, at wala na rin si Lolo. Ang bahay na ito, ay nakatenga na lang. Hindi pwede yan. Ang bahay na ito, ay puno ng alaala ni na Lolo at Lola. Sa palagay ko, hindi ito angkop na tahanan para sa bagong kasal na tulad namin. Paano naman ito? Ito, ang dapat na regalo sa kasal namin mula kay nanay. Pero ang dekorasyon nito ay estilong kanluranin. Akala ko, hindi mo ito magugustuhan. Pasensya na, matagal akong nawala. Kaya wala akong masyadong pakiramdam tungkol dito, at wala rin akong partikular na gusto. Engot, hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa asawa mo. Hoy, naalala ko lang, merong isa na siguradong magugustuhan mo. Sigurado ka ba dyan? Halika na, ipapakita ko sa'yo ngayon din. Ano ba tong misteryoso? Handa ka na?
Hindi ba ito ang bahay? Mula sa drawing ko noong bata ako, paano mo nagawa na itayo ang isa, na eksaktong katulad nito? Ito ang lihim ko. Pero ngayon, ang may-ari ng bahay na ito ay ikaw. Lilipat din ako rito para tumira kasama mo. Pero ikaw ang pinuno ng pamilya Santiago, ang paggamit ng isang bahay mula sa drawing, bilang tahanan natin sa kasal. Hindi ka ba pagtatawanan ng mga tao? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Jasmine, ang tanging tao na pinapahalagahan ko ay ikaw. Halika, ipapasok kita. Buong araw tayong nag-aayos ng mga kahon. Gutom na gutom ka na siguro. Halika, tikman mo ang luto ko. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Ang ganda nito. Nagtabi ka pa ng itlog para sa akin. Ang mga pinamili ay hindi pa darating hanggang sa hapon. Kaya sa ngayon, itlog lang ang meron tayo. Kainin mo na lang muna ito. Magluluto ako ng mas masarap na pagkain sa susunod na mga araw. Iyan. Anong problema? Teka, huwag mong sabihin na napakasama ng luto ko kaya umiyak ka. Tungkol ito sa pagkabata ko. Simula noong bata pa ako, lagi kong pinangarap na magkaroon ng bahay na katulad nito, isang mainit at maginhawang tahanan. Hoy, huwag. Walang luha. Mula ngayon, nandito na ako para sa'yo. Sige, kain ka na. Jasmine, pwede bang pumunta ka sa study at kunin mo para sa akin ang pulang file? Sige, sandali lang. Photo album ni Ian. Anong ginagawa ng litrato ko rito? Alam ng lahat na nahuhumaling ako sa kanya. Pero wala siyang kaalam-alam. Si Jasmine, ang matapang na maliit na batang babae noong araw. At saka, ang Jasmine na hindi ako kailanman nagustuhan. Alam ko. Ang pag-ibig ay isang sugal. Hindi mo mapipilit ang swerte kung talagang hindi mo ako matatanggap. Ang papeles ng diborsyo, papasikaso ko sa abogado ko. Ang kamay na ito na ibinigay sa akin. Mananatili ako sa laro. Ikaw, sandali. Anong sinabi mo? Ang sagaling ito. Mananatili ako. Talaga, hindi ka nagbibiro? Pero kailangan ko ng oras. Para matutunan kung paano hawakan ang kamay na itong ibinigay sa atin. Baka matagalan ito. Kailangan mong maging matyaga sa akin. Ayos lang. Nasakin ang lahat ng oras sa mundo. Sapat kaya ang isang buhay, naniniwala ako, na makikita ko ang araw, na mag-all-in ka. Salamat. Alam ko ang dinanas mo, sa hilagang hangganan ng Mayana. At kung gaano ka naghirap, ang mga peklat na iyon, ay baka hindi kailanman tuluyang mawala. Ngunit ipinapangako ko sa'yo, gugugulin ko ang buong buhay ko, para bayaran iyon sa'yo. Tutulungan kitang makalimot, sa lahat ng mga pinilit na laro at plano. Para makapag-focus ka na lang, sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapalaya sa'yo.